Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's all pray together. Our holy and merciful Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po. As we open the Word of God for today, dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang magbukas ng isip at puso po namin. Tulungan niyo po kaming maalala ang inyong dakilang biyaya ng kaligtasan. Tulungan niyo po kaming magpasalamat sa aming puso, sa lahat po ng paggabay at pag-iingat niyo po para po sa amin. Tulungan niyo po ang aming puso na patuloy na magpasalamat sa inyong kadakilaan at sa patuloy niyo pong paggabay sa aming buhay Kristyano. Hiling ko po na sa mga sandaling ito, ang banal na Espiritu nawa ang gumabay sa amin. Kayo nawa ang magturo sa amin ng salita ng Diyos upang malinaw po naming maunawaan ang inyong banal na kalooban. Tulungan niyo po na ang salita ng Diyos ay maihasik, maipunla, magkaugat sa aming puso, upang ito po ay lumago at magkaroon ng bunga sa aming buhay Kristyano. Sa mga sandaling ito, narito po uli ang inyong mga minamahal na anak, Panginoon, upang patuloy po kayong sambahin, upang patuloy na mag-aral ng inyong salita. Ihayag niyo po sa amin ang inyong banal na kalooban at harinawa, tulungan niyo po kami na maisabuhay ito sa aming buhay Kristyano. Dinadalangin din namin ang paparating po naming Grand Bible Seminar for this year. Ito po yung kauna-unahan, Panginoon, na magsisimula sa January 26. Hiling ko po na pagkalooban niyo po ang preacher ng dakilang karunungan na mga galing sa itaas. Pagkalooban niyo po ang mga kapatiran ng puso at pandinig upang marinig po nila ang napakaraming tao na sumisigaw, humihingi ng tulong para po sa kaligtasan. Upang magampanan po namin ang pangangaral ng Ebanghelyo, pagkaisahin niyo po ang buong Manila Central Church. Pagkaisahin niyo po ang aming isip, puso. Turuan niyo po kaming sumunod sa salita ng Diyos upang malaya po naming maipangaral ang Ebanghelyo sa gabay ng banal na Espiritu. Sa mga sandaling ito, Panginoon, tulungan niyo rin po ang mga pusong nalulumbay. Aliwin niyo po sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tulungan niyo ang mga kapatirang nasa iba't ibang pagsubok ng buhay. Hawakan niyo po sila sa inyong makapangyarihang mga kamay at nawa magpatuloy lamang po sila sa isang sinserong buhay Kristyano upang patuloy nilang maranasan ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Hiling ko rin po, Panginoon, na ilagay niyo po sa bibig ng inyong abang lingkod, maipangaral ko lamang sa inyong minamahal na anak ang naayon sa inyong banal na kalooban. From the beginning to the end of this sermon, lubos po kaming magtitiwala sa pagtulong ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, for our main scripture, buksan po natin sa mga awit, number 119. Mga awit, Book of Psalm, gitnang bahagi po yan ng Biblia, Old Testament, awit 119, verse 129. Awit 119, verse 129. Basahin po natin sabay-sabay at marahan, 3, 2, 1. Kahanga-hanga ang mga patutuo mo, kaya't sila'y iniingatan ng kaluluwa ko. Once again, magandang umaga po. Para po sa aking first sermon for this 2026, hayaan niyo po na ipaalala ko sa inyo kung gaano kahanga-hanga, kung gaano kaganda, at kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya mula po sa ating binasa dito po sa Psalm 129, babasahin ko rin po sa English version, ito pong Psalm 119 verse 129, sabi sa English, your testimonies are wonderful, therefore my soul keeps them. Kaya ang pamagat po ng ating sermon ngayon ay Wonderful Words of Life. Ito rin po yung pamagat ng kinanta ng ating choir. At mula po dito sa 119 sa awit, titignan natin kung bakit tinawag na Wonderful Words of Life ang salita ng Diyos at i-review po natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. As you all know, sa 4 pillars ng Christian life, ang number 1 ay ang words of God. Secondly, ito po yung prayer. Pangatlo, fellowship. And as we do the 3 together, magagawa po natin yung tinatawag nating evangelism. At dito po, sa Psalm 119, malinaw po dito na ipinapangaral sa atin ang kahalagahan, kagandahan, at kung gaano ka-wonderful ang words of God.
Alam niyo po, ang Psalm 119, this is the longest chapter in the Bible. It has 176 verses. Ngayon tanong, bakit ito ang pinakamahabang chapter sa Biblia? Ang sagot, it's very simple. Because Psalm 119 is all about the Word of God. Kaya binigyan siya ng importansya dito sa gitna ng Biblia, napakahaba, kasi nandito lahat yung patungkol, iba't ibang aspeto ng salita ng Diyos. Kaya nga po today, gusto ko pong ipaalala sa inyong lahat kung gaano kaganda at kahanga-hanga ang salita ng Diyos. 3 bagay ang aking ituturo po sa ngayong araw. First, bakit ang salita ng Diyos ay wonderful words of life? Pangalawa, kukunin natin yung mga aral dito po sa Psalm 119 upang ma-appreciate po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. At pangatlo, kung naunawaan natin ang words of God ay wonderful talaga, ano naman ang dapat nating attitude o saloobin? Ano ang dapat nating gawin sa salita ng Diyos para po sa ating buhay Kristiyano? Okay, let's start. Number 1, bakit ang salita ng Diyos ay wonderful words of life? Bakit ito ay kahangahangang salita ng buhay? Ang answer na sa Biblia. Tingnan po natin Isaiah. I-bookmark po natin ang Psalm 119. Isaiah chapter 9, verse 6. Ito ang dahilan kung bakit wonderful ang salita ng Diyos. Isaiah 9 verse 6, ang dahilan dahil mayroon tayong wonderful God and wonderful Savior. Isaiah 9 verse 6. Babasahin ko po. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sa English version, ang sabi po, wonderful. Ang Diyos ay tinawag na kahanga-hanga o wonderful. Kaya bakit kahanga-hanga? Wonderful words of life because it came from a wonderful Savior, our Lord Jesus Christ. Kaya meron pong hymn sa page number 2 ng ating hymnal book, sabi niya, a wonderful Savior is Jesus my Lord, a wonderful Savior to me. Kaya kahanga-hanga, napakaganda ng salita ng Diyos kasi galing ito sa napakaganda at kahanga-hangang Diyos. Sa Genesis pa lang, na-reveal na po kung gaano ka-wonderful ang ating Diyos. Kaya nga, sa Genesis chapter 1 and 2, naroon ang wonders of creation. Sa Bible Seminar, ito ang pinapangaral natin sa mga baguhan. Gusto nating ipakita kung gaano ka-wonderful ang Diyos. Sa day 1 ng 6 days creation, sabi ng Diyos, let there be light. Imagine kung walang ilaw, liwanag. Malungkot, void ang mundong ito, imposible ang buhay. Kaya nga wonderful words of life, unang salita pa lang ng Diyos, napakaganda, let there be light. At ang liwanag ng Ebanghelyo sumilay sa ating puso, kaya naging wonderful children of God tayo. Sa day 2, sabi ng Diyos, let there be firmament. Ginawa ng Diyos ang sky. Pag nakikita niyo po yung langit, wonderful po ba o pangit? Wonderful. Nakakagaan ng ating kalooban. Yes po. Talagang wonderful words of life. Sa day 3, nilikha ng Diyos ang land, seas, and vegetation. Kung titignan niyo ang lupa na nagkakabunga, sa mga namimitas ng bunga, di ba wonderful, masayang masaya ka. Kapag umaani ka, di ba? Sa dagat, kapag nakikita mo yung dalampasigan, mag-earthing ka doon, napapalakas ka. Really wonderful. Day 4, nilagyan ng Diyos yung sky ng sun, moon, and stars. Kaya bata pa lang may kanta, Twinkle, twinkle, little star. Ano yung susunod? How I wonder what you are. Wonderful po talaga yung mga heavenly bodies. And sa day 5, God created the birds and sea creatures. Kapag nakikita nyo po yung mga sea creatures, napaka-wonderful. Mayroon kayong aquarium sa bahay, nakaka-relieve ng stress kapag nakikita mo po yung mga fish sa aquarium na lumalangoy. Wag lang pirana, ha? Kakagatin ka niyan. And sa day 6, nilikha ng Diyos ang land animals at sa huli, nilikha niya ang mga tao. At alam niyo po ba ang sinabi ng Biblia nung nilikha niya ang tao? Tignan natin, Psalm 139. Awit 139.
verse 13 and verse 14. Mga awit, 139, verse 13 and 14. Babasahin ko po. Sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga, at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Sa English version sabi niya, I am fearfully and wonderfully made. Kaya kung titignan mo yung katabi mo, wonderful po siya. Wonderful ang pagkakagawa ng ating katawan. Pero bakit wonderful tayo? Because we have spirit in us. And that's why you are the apple in God's eye. Bakit? Ang Diyos ay spirito, John 4:24. At tayo ay may spirito, kaya wonderful tayo sa harapan ng Diyos. Kaya sa tuwing nakikita mo po yung katabi mo, you can be reminded of God's wonderful creation. Isa ka po sa wonderful creation ng Diyos. Paniwalaan mo po ang salita ng Diyos, huwag yung sinasabi ng nanay mo, ng ibang tao. Really, in God's view, we are really wonderful kasi mayroon po tayong wonderful spirit. Yun ang pinakamahalaga sa Diyos. Dahil ang Diyos, siya po yung spirito. Kaya yan po yung dahilan kung bakit wonderful words of life, kasi galing siya sa wonderful God and wonderful Savior. At habang kinikilala nyo, at mas lumalalim ang relasyon nyo sa wonderful Savior, you can have a wonderful Christian life. And that's why, continuously, nag-aaral tayo ng wonderful words of life. Kaya dapat makuha nyo ang kahalagahan at kagandahan ng salita ng Diyos upang patuloy nyo po itong pag-aralan sa inyong buhay. Point number 2, kukunin naman natin yung mga lesson sa Psalm 119 upang maunawaan po natin kung gaano kahalaga at kahanga-hanga, ka-wonderful ang salita ng Diyos. Balikan natin ang Psalm 119. Verse 1 and verse 2. Awit 119, unahin ko po, verse 1 and verse 2. Verse 1. Mapalad silang sakdal ang landas na sa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Verse 2, mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patutuo na hinahanap siya ng buong puso. Ano po yung unang lesson dito po sa book of Psalm 119? The Word of God is the center of a blessed life. Alam niyo po, ang Psalm 119 nagsimula sa salitang mapalad. Ang buong book of Psalm, ang Psalm number 1, nagsimula rin po siya sa salitang mapalad. Bakit wonderful words of life? Kasi sa salita ng Diyos, binibigay niya sa atin ang tunay na pagpapala. At nagiging mapalad po tayo dahil sa salita ng Diyos. In my around 16 years of Christian life and 12 years pastoring, lagi ko po itong naririnig. After ng sermon, minsan may mga lumalapit sa akin. Anong sinasabi nila? Pastor, na-bless po ako dahil sa salita ng Diyos. Naging mapalad ako dahil narinig ko ang wonderful words of life. Bakit tayo nabibless kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos? Bakit sinasabi ng Biblia na mapalad tayo na nakakapakinig ng salita ng Diyos? Bakit ang salita ng Diyos ay sentro ng pagiging mapalad sa Christian life? Dahil mas napapalapit tayo sa tunay na mapalad. Alam niyo po ba na ang isang title ng Diyos ay mapalad? Kaya nga siya ang source ng lahat ng pagpapala. Tignan natin 1 Timothy. Unang Timoteo. 1 Timothy chapter 6 verse 15 at verse 16. Unang Timoteo Kapitulo 6, chapter 6, verse 15 and verse 16. Basahin po natin, mahalaga po itong dalawang talata, sabay-sabay at dahan-dahan, 3, 2, 1. Na kanyang ipahahayag sa takdang panahon, siya na mapalad at tanging makapangyarihan. Ang hari ng mga hari
at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang karangalan at paghaharing walang hanggan. Amen. Sa verse 15, siya na mapalad. Kaya ang Diyos ay mapalad. Bakit? Kasi siya ang source ng lahat ng pagpapala. Kaya bilang mga tao, kailangan nating mapalapit sa Diyos, magkaroon ng tunay na relasyon para maging mapalad po tayo. Lahat ay matatagpuan yung pagpapala galing sa Diyos at nireveal niya dito sa kanyang salita. When God created Adam and Eve, nasa kanila ang tunay na pagpapala. However, ito yung problema, nagkasala sila. Kaya nga, sinumpa ng Diyos ang mundong ito. Pero, pagkatapos pong magkaroon ng sumpa, nangako ang Diyos na one day darating ang tunay na pagpapala sa sinumpang sanlibutang ito. Tingnan natin Genesis chapter 12. Genesis chapter 12 from verse 1 to 3. Babasahin ko po from verse 1 to 3. Genesis chapter 12, verse 1. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Nangako ang Diyos through Abraham, sa lineage ng Israel darating ang tunay na pagpapala. Sino yon? 2,000 years ago, dumating ang tunay na pagpapala, none other than our Lord Jesus Christ. Isinilang siya sa Israel, at sa pamamagitan niya, sabi dito, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. At ang katotohanan ito ay nahayag dito sa Biblia. Kaya nga, the center of a blessed life ay nandito po sa salita ng Diyos, kaya nga wonderful siya. At dito sa Biblia, lahat ng magkakaroon ng tunay na relasyon sa mapalad na Diyos, sa Panginoong Hesukristo, siya ang tagapagligtas, makukuha niya ang tunay na pagpapala. Kaya dito po sa Biblia, dinescribe ng Biblia ang tunay na pagpapala at kung sino ang pinagpala ng Diyos. Sino ba ang tunay na mapalad? Tignan natin, Awit 32. Awit number 32, verse 1 at verse 2. Awit number 32, verse 1 and verse 2. Basahin po natin sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Sino ang mapalad? Sila po na napatawad na ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Ang pagiging mapalad ng Diyos, Jesus, Savior, nung nanampalataya ka sa kanyang ginawa sa krus, sa kanyang dugo na itinigis sa krus, nung nanampalataya ka, dumating sa iyo ang tunay na pagpapala na save ka. Tama po ba? Kaya nung araw na naligtas ka, it was your happy day. Tama? Alam niyo po, ang Psalm 32, ang isa sa translation sa English ng salitang mapalad ay happy. Happy. Masaya. Sa ibang salin, fortunate. Maswerte ang mga taong napatawad ang kanilang mga kasalanan. Kaya sino po ang mapalad? Sino po ang maswerte? Yung katabi mo? Ako. Kung ligtas ka na, ikaw po ay mapalad. Mapalad po ba kayo o malas? Mapalad. Maswerte. Simply because napasa atin ang buhay na walang hanggan. Sa sanlibutang ito, ano po yung mapalad? Kabaliktaran, sabi na, mapalad ka Mari, may doktor ka na. Mapalad ka, may kotse ka na. Mapalad ka, 90 mo na, ang lakas-lakas mo pa rin. Hanggang dito lang yung pagiging mapalad nila. Pero hindi yun pagpapala, hindi yun mapalad. Kung hanggang dito lang, dapat pati sa buhay na walang hanggan. Kinasa atin na po ang tunay na pagpapala, ano po yun? Lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na. Yan
ang sabi ng Biblia patungkol sa pagiging mapalad. At ito po ay ni-reveal ng salita ng Diyos, kaya nga ang salita ng Diyos ay wonderful words of life. Dahil ito ang sentro ng buhay na may pagpapala. Kaya kung gusto nyo pong patuloy na pagpalain ng Diyos, pag-aralan nyo ang salita ng Diyos. Asamin nyo sa inyong puso ang salita ng Diyos. Ito po ang maging priority dapat ng ating buhay. Ulitin ko nung naligtas tayo, happy day, happy day. Tama? Kaya naging masaya na tayo dahil mapalad, napatawad na ang lahat ng iyong mga kasalanan. Ilang percent? Dahil 100%, sure na may kasiyahan na. Mapupunta tayo sa langit at yan po ang pangako ng wonderful words of life. Yan po yung unang lesson. Ang sentro ng pagiging mapalad na buhay o buhay na mapalad ay nasa Biblia. Kaya mahalaga, magkaroon na po kayo ng Biblia. Sa mga baguhan, sana makabili na po kayo ng sarili nyong Biblia. Hanggat hindi nyo yan nababasa at napag-aaralan, mahirap nyong maunawaan kung gaano kayo kapalad sa harap ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, madilim pa rin ang inyong mukha. Kung gusto nyong lumiwanag, dapat patuloy na nagkakaroon ng pinagpalang salita ng Diyos sa inyong puso. At kapag nasa puso nyo to, marireveal yan sa inyong mukha, marireveal yan sa inyong buhay, Kristyano. I hope, brothers and sisters, dito sa point 1, napaalalahanan ka na ikaw po ay napakaswerte, napakamapalad dahil ligtas ka na. Ako rin po. Yan ang aking araw-araw na pinangahawakan. Anumang mangyari, anak ako ng Diyos. Ang Diyos ko ay mapalad, source ng pagpapala, kaya ako ay pinagpala. Pangalawa, balikan natin ang Psalm 119. Awit 119. This time, verse 9 to 11 naman po. Verse 9 to 11. Ang verse na ito ay pababasa ko po sa mga young adult group, sa ating mga kabataan. Samahan niyo po akong bumasa, Psalm 119, verse 9 to 11, 3 to 1. Paanong pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan, sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng buong puso ko, uwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso, upang wag akong magkasala laban sa iyo. Bakit wonderful words of life? Second reason, dahil ang salita ng Diyos ang nag-iingat sa atin laban sa kasalanan. The words of God guards us against sin. Bakit wonderful? Ipapaunawa ko po. Ano ba ang source ng kalungkutan? Ano ba ang source ng kapigatian sa mundong ito? Isa lang. Ano po yun? Kasalanan. Kaya nga ang salita ng Diyos ay wonderful kasi tinutulungan niya tayong makaiwas sa kalungkutan, makaiwas sa kasalanan. Paano? Verse 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso. Kaya mahalaga na naiingatan natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Pastor, paano ko ito iingatan? Dapat paulit-ulit yung napag-aaralan. Dapat paulit-ulit yung nababasa. At dapat isinasabuhay ito. At habang kayo po ay nakikinig, dapat meron kayong puso na willing tanggapin ang katotohanang nakapaloob sa salita ng Diyos. In my pastoring, isa lang po ang nakita kong bagay kung bakit bumabagsak at nagiging malungkot ang mga brothers and sisters. Dahil po ito sa kasalanan. Ang tanong, bakit sila bumagsak sa kasalanan? Dahil hindi nila iningatan ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Ano yung dahilan? Di sila nakakapagbasa ng Biblia kahit nagsisimba sila. Pangalawa, minsan nalilate sila kaya hindi nila masyadong naiintindihan ang sermon. Minsan paminsan-minsan lang sila sa mga fellowship. Kulang ng salita ng Diyos sa kanilang puso. As a result, natatalo sila ng laman. At dahil yung laman malakas, kahit alam nilang mali, sinusubukan nila. May nagsabi, huwag mong subukan. Masisira ang iyong buhay. Alam nilang mali, sinusubukan nila. Ito yung question ko noon, bakit alam naman niyang mali? Sinabi ko naman, ginawa pa rin niya. Nakita ko po yung ugat. Walang salita ng Diyos, walang pag-iingat ng salita ng Diyos sa kanilang puso. As a result,
bumagsak sa kasalanan, naging malungkot ang kanilang buhay Kristiyano. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa, siya po si Samson. Tignan natin sa Hukom 13 verse 5. Mga Hukom, as we all know, kapag naririnig natin ang salitang Samson, malakas siya. Strength, power po. Hukom chapter 13, verse 5. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo, sapagkat ang bata ay magiging Nazirita sa Diyos. Mula sa sinapupunan at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Kaya ito pong si Samson ay ibinukod ng Diyos bilang Nazirita. Pinagkalooban po siya alinsunod sa kalooban ng Diyos ng pambihirang kalakasan at guided po siya ng Holy Spirit. Pero kung babasahin nyo ang kanyang kwento later on, nanghina po siya. Bakit? Tingnan natin. Hukom chapter 14, verse 1. Malakas siya nung una. Ginaguide siya ng Holy Spirit, pero nanghina siya. Ano ang dahilan? Magsisimula po dito. Hukom 14, verse 1 to 3. Lumusong si Samson sa Timna at sa Timna ay nakita niya ang isa sa mga anak na babae ng mga Filisteo. At siya'y umahon at sinabi sa kanyang ama at ina, nakita ko ang isa sa mga anak na babae ng mga Filisteo sa Timna. Kunin niyo siya ngayon upang mapangasawa ko. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama at ina, wala na bang babae sa mga anak ng iyong kapatid o sa ating buong bayan na ikaw ay hahayo upang kumuha ng asawa mula sa mga dituling Filisteo? At sinabi ni Samson sa kanyang ama, kunin niyo siya para sa akin sapagkat siya'y kaakit-akit sa akin. May nakita siyang magandang ng isang babae. Nung nakita niya, gusto ko siya. Bagaman hindi dapat kasi yung babae ay Filisteo. Bakit niya ipinagduldulan na maging asawa yung babae dahil kaakit-akit siya sa akin. Ginamit niya ang kanyang sariling mata. Mag-ingat kayo sa mga nakikita nyo. Especially sa Facebook. Ang ganda niya sa profile picture. Filter lang yon. Sabay. Unti-unti, iti-text mo siya. Sabay, kahit nakikinig ka ng sermon, siya ang kausap mo. Diyan na magsisimula ang pagguho ng inyong Christian life. Dito, may nakita siyang babae. Unti-unting pumasok ang kasalanan sa kanyang puso. Nagnasa siya. Kukunin ko siyang asawa. Hindi pwedeng maging asawa. Filisteo yun eh. Hindi Israelita. Larawan ito ng hindi mananampalataya. Tingnan pa natin. Hukom 16 verse 1. Minsan ay pumunta si Samson sa Gaza at nakakita siya roon ng isang bayarang babae at ito'y kanyang sinipingan. Verse 4. Pagkaraan ng ilang panahon, siya'y umibig sa isang babaeng tagalibis ng Sorek na ang pangalay, Delilah. Hayun na, pumasok na si Delilah. Parang exciting yung kwento, pero dito masaya si Taning. Dito kita masusukol, malakas ka, dito ka manghihina. Sino si Delilah? Isa rin pong Filisteo. Siya ang inupahan ng mga Filisteo upang hanapin, tignan kung ano yung dahilan ng lakas para mabunyag ang lakas ni Samson. Kaya sabi nila, pilitin mo ang iyong asawa na ipagtapat sa iyo. Ano ba yung sikreto ng lakas niya? Bakit di natin siya matalo-talo? Araw-araw si Delilah, di ba, you love me? Sabihin mo naman yung sikreto mo. O, kaya hayun na, unti-unti, pumasok ang kasalanan sa puso ni Samson hanggang sa sinabi niya ang sikreto. Nabunyag ang sikreto kapag inahitan ang aking buhok, ako ay manghihina sapagkat ako'y isang Nazirita. Nung sinabi niya yon, doon na po bumagsak si Samson. Ito yung naging resulta. Hukom 16, verse 19 to 21. Mahalaga po ito sa Christian life. Tandaan niyo po ito, bawat isa sa atin. Hukom 16, 19 to 21, kanyang pinatulog ito sa kanyang kandungan at nagpatawag siya ng isang lalaki at ipinaahid ang 7 tirintas sa ulo nito. Nagpasimula itong manghina at ang lakas nito ay nawala. Sinabi niya, narito na ang mga Filisteo, Samson. At siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas. Ngunit,
Hindi niya batid na ang Panginoon ay humiwalay na sa kanya. Hinuli siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Kanilang dinala siya sa Gaza at ginapos siya ng mga tanikalang tanso at siya'y pinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan. Ano ang result ng pagkawala ng kanyang lakas? Delilah. Ito ay simbolo ng mga kasalanan, mga bagay sa sanlibutan na umaagaw ng ating atensyon mula sa Diyos. Anong resulta? Pinatulog siya. Ano ang ginagawa ng kasalanan sa atin? Pinapatulog niya tayo. Kaya nagiging manhid ka sa salita ng Diyos. Nagiging manhid ka, hindi mo naririnig ang mga taong humihingi sa'yo ng tulong para sila maligtas. Ano pa? Nanghina si Samson. Ano ang nagpapawala ng lakas ng inyong Christian life kapag may pumasok na pong kasalanan sa inyo? Ano pa? Binulag siya. Ito po yung worst. Kapag pumasok ang kasalanan sa puso nyo, nabubulag kayo sa kagandahan ng Diyos. Nabubulag kayo sa kagandahan ng church. Kaya ayaw nyo nang mag-church kasi bulag ka na. Worst case, siya po, si Samson ay ginawang trabahante, inalipin dito. Anong gagawin ng kasalanan, ng demonyo? Gagawin kanyang busy, aalipinin ka sa mga bagay na walang kwenta hanggang sa mamatay ka, wala ka ng reward. Kaya mag-ingat kay Delilah. Sa mga young adult, women's group, men's group, lahat tayo, mag-ingat kayo kay Delilah. Kasi pag pumasok yan sa inyong puso, yung kasalanan, makakatulog kayo, mabubulag kayo, manghihina kayo, magiging alipin kayo. Hindi na po ito buhay na pinagpala. Ano ang reason kung bakit nagkaganito si Samson? Because during the time of Judges, bihira ang salita ng Diyos at ang mga tao ay nabuhay sa kanilang sariling mata. Tingnan natin, Hukom 21. Judges 21 verse 25. Judges 21 verse 25. Nang mga araw na iyon ay walang hari sa Israel. Ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Ito yung problema dahil sa kanyang kapanahunan, ang mga tao nabubuhay lamang kung ano yung isip nilang tama at wala ang gabay ng salita ng Diyos. Brothers and sisters, para po sa isang mas lumiliwanag na Christian life, para po sa isang malakas na Christian life, para po sa Christian life na busy sa paggawa ng mga kalooban ng Diyos, mahalaga ang salita ng Diyos sa inyong puso. Ingatan niyo po ito, sapagkat yan ang mag-iingat sa inyo sa tuwing nandyan si taning. Igagard niya kayo laban sa kasalanan. Kaya yan po yung bala natin. Tayo po ay mga soldiers. Yan ang bala natin para matalo natin si taning. Ito yung problema. Kung hindi kayo sagana ng salita ng Diyos sa inyong puso, madali na lang po kayong babagsak sa inyong buhay Kristiyano. At hindi kayo magkakaroon ng wonderful Christian life. Kaya my dear brothers and sisters, the Word of God guards our heart against sin. Kaya anong gagawin mo? Kailangan ang salita ng Diyos ay maipunla sa inyong puso. Magkaugat, lumago, at magkabunga. Paano mangyayari yon? Puso rin po yung puso nyo. Sometimes may mga tao, di na ako makapagbasa ng Biblia kasi mahina na yung mata ko. It's not the issue of your eyes, it's the issue of your heart. Puso ang problema sa'yo. Di ako makapakinig, ang layo ng bahay namin, di ako maka-attend sa sermon. It's not the issue of distance, lagi kong sinasabi. It's the issue of your heart. Yung ibang mga kapatiran, senior na, pinipilit po nilang magbasa. May isang brother akong nakilala, nagkaroon siya ng diabetes, naputulan ng paa, lumabo ang mata. Anong ginagawa niya? Gumagamit siya sa sermon ng magnifying glass. Kinakita ko, hindi issue yung mata, issue yung puso. Kayo kung may puso kayo na gustong matuto, mapagpakumbabang puso, you will do all your best para pakinggan ang wonderful words of life. Yun po ang tamang saloobin, mga brothers and sisters. Kaya dapat nagbabasa kayo, nakikinig kayo, mag-participate po kayo sa memory verse. At bago makinig ng salita, hinahanda ang ating puso, kumanta po kayo. Napaka-silent minsan, iilan lang ang kumakanta ng congregational song. You have to sing para yung puso nyo ma-exercise at ready na mahahasikan ng salita ng Diyos. Yan po ay mga payo ko para maingatan nyo ang salita ng Diyos sa inyong puso. Kapag ganun,
Mapapalayo kayo sa kasalanan. At kung malayo sa kasalanan, patuloy ang pagpapala ng Diyos sa inyo. Bakit hindi po maibigay ng Diyos ang tunay na pagpapala sa inyo sa Christian life? Simply because of sin. Tama? Sabi nga niya, kung may kasalanan, hindi ako makikinig sa iyong prayer. Kaya nga, iwasan ang kasalanan, magagawa natin iyon kapag nasa puso natin ang wonderful words of life. Pangatlo, tignan naman po natin, Awit 119. Awit 119, verse 50. Verse 50, basahin din po natin, 119 verse 50, 3:1, ito'y aking kaaliwan sa aking kapigatian, nang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Napaka-wonderful po. Bakit wonderful ang words of God? God's word is the source of strength in times of affliction. Kaya mahalaga ang words of God. Kung maraming problema, ito ang nagiging kaaliwan sa iyo. Ito ang kukomfort sa iyo. Ito ang magbibigay ng encouragement at panibagong lakas sa inyo. Kaya nga mga brothers and sisters, kung maraming problema, the more dapat kayong magsimba. Pero baliktad. Bakit baliktad ang nangyayari? Pag may problema, ayaw nang magsimba. Nagtatampo sa Diyos. Gaya ng bata, di ba? Hindi lang binigay sa kanya yung mainit na kutsara, gusto na niyang maglayas. Hindi lang nabigyan ng pagkain, gusto na niyang maglayas. The more na mayroon tayong problema, ito po yung pangako ng Diyos. Mag-church kayo, makinig kayo ng words of God. Bakit? Doon kayo i-comfort ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, ang mundong ito ay lubos na may paghihirap. Kasi ang Diyos mismo ang sumumpa sa mundong ito dahil po sa kasalanan. Kaya alam niya, magpapawis kayo, iiyak kayo. Kasi sinumpa niya ito dahil po sa kasalanan. Tingnan natin Genesis 3. Genesis chapter 3. Verse 16 to 19. Nung nagkasala si Adan at saka si Eva, ito ang ibinaba ng Diyos na hatol. Genesis chapter 3, mula po verse 16 hanggang 19. Sisters, makinig po kayo. Sinabi niya sa babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi, manganganak kang may paghihirap, ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. Brothers, makinig, verse 17, at kaya Dan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag kang kakain yon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinik at dawagang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang. Verse 19, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Kaya walang tunay na pag-asa sa sanlibutang ito. Ito yung paghihirap dahil sa kasalanan. God knows, ganito yung buhay natin, maraming pagsubok. Pero ang tanong, sinasadya ba niya ng Diyos na talagang maghirap tayo? Hindi po. Actually, ayaw niyang maghirap tayo. Bakit hinahayaan niya yung paghihirap? Kasi yung paghihirap din na iyon, ang ginagamit ng Diyos para lumapit ka sa Kanya. Yun ang gagamitin ng Diyos para matanggap mo ang comfort ng Diyos. Tuturuan ko po kayo ng tamang attitude kapag may mga problema. Kapag may problema, the more kang magsimba. Kasi doon ka aaliwin ng Diyos. Kung wala kang pang-aliw at encouragement na makukuha sa words of God, doon ka sa kwarto mo, manliliit ka sa sarili mo. Sisisihin mo na lahat, pati yung church, pati kami, dinadamay. Lahat na, sasabihin mo, naging active ako dyan, puro na problema. Mga kulto talaga sila. Yun, ang kanyang sinasabi. Mag-isa siya. At si Taning nasa tabi niya, okay, that's right, that's right. Give it more. Sige, sabi niya. O di ikaw ang kawawa. Kaya mali po, kung maraming problema, sabi ng Biblia, kung maraming problema, may pagdurusa, may sumpa, aaliwin ka ng Diyos. Kaya dito sa Genesis chapter 3,
Bigla may pangaliwang Diyos. Tingnan natin verse 21. Nagkasala mag-asawa, nakita nilang hubad sila. For sure, nilalamig na, nahihiya, may dahon ng puno ng igos. Pero ito po yung comfort ng Diyos. Genesis 3, verse 21. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ng kanyang kasuotang balat at sila'y dinamitan. Para maintindihan niyo po ito, ako nung bata, this oras ng gabi, nararamdaman ko, kinukumutan po ako ng aking mother. And I feel comforted. Dinamitan po sila. Ano yun? Ito ay shadow ng kaligtasan, damit pang kaligtasan. Bagaman nagkasala sila, ang Diyos pa rin nandun ang salita niya na nagsabi, dadamitan ko kayo dahil mahal ko kayo. Pinatay ko ang isang hayop, nagdanak ng dugo, yun ang aking pinarusahan. This is my justice, pero sa inyo ko ibibigay ang aking pagmamahal. Kaya nga, bagaman may sumpa, mayroon naman pong pag-ibigang Diyos. Kapag naintindihan nyo ang attributes ng Diyos na ito, maiintindihan nyo kung gaano kayo kapalad. Bagaman marami tayong kasalanan, tinanggap rin pa rin po niya tayo. Hindi ba kayo naku-comfort sa bagay na ito? Isipin nyo kung sino ka dati, napakasama. And then now, kasapi ka na sa congregation ng mga anak ng Diyos. Hindi ba comforting yon? Sa mga pagsubok nyo hanggang ngayon, pinabayaan ba kayo ng Diyos? Hanggang ngayon, humihinga pa nga eh. Hanggang ngayon, mukha kang malusog. Parang 5 times ka pa nga kumakain araw-araw. Tama? Hanggang ngayon, tinulungan tayo ng Diyos. Kaya nga, yung words of God, yan ang comfort kapag maraming problema. Kaya ulit-ulitin ko, kung may problema, the more kayong magsimba. At sa araw na yon, may inihandang salita ng Diyos na aaliw sa iyo. Naintindihan po ninyo. Para patuloy po kayong ma-encourage at mapagtagumpayan nyo ang pagsubok na pinahintulutan ng Diyos para sa inyo. Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa, si Job. Sa Job chapter 1 verse 1, ito po yung description kay Job. Isang lalaking mula sa lupain ng Tagasilangan, walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Simbolo siya ng Kristiyanong nabubuhay ng tapat sa harapan ng Diyos. Pero ano po ang sumunod? Pagpasok ng Job chapter 2, sunod-sunod ang problema at pagsubok. Namatay ang kanyang 10 anak minsanan. Sumunod, nawala lahat ng kanyang mga kabuhayan. Ano pa? Sumunod po, nagkaroon po siya ng maraming bukol. Sabi ng Biblia, sa chapter 2 sa Job, nagkaroon ng nakakapandiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. Kaya yun yung misfortune niya sa Job 1, chapter 1 and chapter 2. Nagkaroon siya ng maraming hirap at pagdurusa. May mga nag-advise sa kanya. 4 sila, pero 3 doon, mga kaibigan niya. Pero wala pa rin siyang makuhang comfort. Yung isa na mas nakababata sa lahat, nagbigay rin ng mga recommendations sa kanya. Pero ito po yung mahalaga. At the end of the day, ang Diyos mismo ang kumausap sa kanya. Kaya nung natanggap niya ang words of God, doon niya naintindihan ng lahat, doon siya na-comfort. Doon siya nabigyan ng aliw, bagaman hirap na hirap siya. At ito po ang gusto kong testimony niya. Ito rin po yung memory verse. Job 23. Tingnan po natin ang kanyang napakagandang testimony. Job 23, verse 10 to 12. Job 23, verse 10 to 12. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Lubos na sumunod sa kanyang mga hakbang ng mga paa ko, ang kanyang landas ay aking iningatan, at hindi ako lumiko. Verse 12, basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi, pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang dibdib sa aking dibdib. Sa English version, ang ganda, I have treasured the words of God, the words of His mouth, more than my necessary food. Pinag-isipan ko, paano ko ito i-explain? Simple lang. Yung salita ng Diyos, sabi niya, higit pa sa pagkain natin.
Bakit tayo kumakain? Dahil gutom tayo. Bakit tayo nagugutom? Dahil nagtatrabaho, gumagalaw tayo, we exert effort. Tama po ba? Parang ganun yung buhay natin sa sanlibutan ito. Maraming problema dahil po sa kasalanan. Kaya ano po yung magpapalakas? Ang salita ng Diyos. Kasi ito ang pagkain ng Espiritu. Kahit binubugbog tayo ng maraming pagsubok, pero ano po ang pangako ng Diyos? Ang iyong salita ay magiging kaaliwan sa aking puso. Sabi ng mga awit. Kaya yun po uli ang magpapalakas sa inyo. Ang words of God talaga ang aaliw sa inyo sa gitna ng maraming pagsubok gaya ni Job. Patuloy siyang naaliw sa salita ng Diyos. Job 1-41, puro pagsubok. Pagpasok ng Job 42, ano po yun? Binalik ng Diyos ang 10 anak niya, nagkaanak siya uli at dumoble pa ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang Diyos na ito, ang galing niyang direktor, pwede niyang gawin yung pangit na maganda. Doon sa huli ang mahalaga. At yan ang sinasabi ng Biblia sa atin, magtiis ka lang kasi sa huli may pagpapala akong ibibigay sa iyo as long as you stay sumunod sa aking kalooban. Naintindihan po ninyo, kaya anumang hirap at pagsubok, makinig kayo ng words of God, yun ang magpapalakas sa inyo. Bakit marami nawawala sa church? Kasi kapag dumating na ang pagsubok, ayaw na nilang mag-church. Parang ganito po, nauhaw ka, saan ka pupunta? Doon sa may tubig, tama mali. Uhaw ka, saan ka makakakuha? Kung pumunta ka sa lugar na may tubig, pumunta ka sa mga may water station dito, bigyan ka ng galugalon na tubig. Pero what do you do? Kapag uhaw na kayo, kapag pagod na kayo, mas lalo kayong hindi nag-church, kaya mali. Kaya kung marami kayong problema, sa pangako ng Biblia, ang iyong salita, ang magiging kaaliwan sa akin, magbibigay ng pag-asa sa gitna ng maraming problema. Look at Job. 41 chapters, puro paghihirap. Sa 42nd chapter, natanggap niya ang pagpapala. Sabi nga nila, behind the clouds, my son. Pero sa mga walang alam sa Biblia, behind the clouds, there's an airplane. Kaya wala talagang nangyayari sa buhay nila. Behind the clouds, mayroon pong iliwanag ng Diyos. Natural lang po yun. Bakit kaya? Kasi mas na-appreciate natin yung liwanag kung may mga dilim. Tama? Kaya may mga problema para ma-appreciate nyo ang tulong ng Diyos. Kaya nga, you treasure din po. Pahalagahan nyo, ituring nyo na higit pa sa pagkain nyo ang salita ng Diyos. Araw-araw kayong kumakain. Araw-araw dapat nagbabasa tayo ng Biblia, nag-aaral tayo. A church filled the words of God will be filled by love of God and grace of God. Naturally, lalago tayo. What is the problem? Minsan hindi tayo masyadong lumalago. You lack the words of God. Very simple. Kaya dapat, nasa atin ang salita ng Diyos. Tignan nyo po, mag-grow tayo. Mapupuno tayo ng comfort ng Diyos, anumang problema, makakayanan natin. Katandaan nyo, the words of God is the source of strength in times of affliction. Kaya nga, tuloy-tuloy lamang po kayong mag-aral at makinig ng salita ng Diyos. Ganito ang pagkakasabi ni Pablo para mas maintindihan nyo. Roma chapter 15. Roma chapter 15 verse 4. Roma chapter 15 verse 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat nung una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagtitiyaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Gusto kong tignan niyo po yung pagpapasigla ng kautusan. Ano pong nagpapasigla sa atin? Yung words of God. Simple lang, gatas yan pagkain yan Kapag kayo po ay nakakain at nabusog, ano po ang feelings ninyo? Ang sarap ng buhay. Lalo na kung masarap yung ulam, di ba? We feel comforted. Kasi nawala na yung gutom. My dear brothers and sisters, ang ganda. Ang salita ng Diyos, sabi dito, ang nagpapasigla. Yung kasulatan, ang pampasigla ng ating kaluluwa at patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa.
Kaya nga, kung tayo ay tuloy-tuloy sa church at nakikinig ng words of God, time will come, yung mga problemang dumadating sa'yo, hindi mo na lang yan nararamdaman. Parang wala na. Nagmamature ka na eh. Pero kung wala kayong words of God, kahit maliit na problema, windang ka na. Di ba? Kung wala kayong words of God, sumakit lang yung tagiliran mo, cancer na to, cancer na to. Papa-counseling na. Anong gagawin ko? Pipitikin ko naman. Nako. Kinabagan ka. Kabag lang yan. Yes. Kung walang words of God, nag-aalala. Walang pag-asa. Walang sigla. Kaya para sumigla ang inyong Christian life, kailangan nyo po ng salita ng Diyos. Now, magbibigay ako ng personal kong experience para mas maipaliwanag ko lang po. Pero pasensya na po sa paggamit ko ng aking personal experience. Sa aking ministry, naranasan ko pong nasunugan ng church na hinahawakan. Napakabigat nun. Pero dalawang bagay. Kung kulang, sa mga kulang ng salita ng Diyos sa kanilang puso, ang incidenting yon, ganito ang kanilang sasabihin. Kung ligtas yan, bakit nasunugan? Pero sa mga puno ng salita ng Diyos ang kanilang puso, napakapalad natin, sa lahat ng mga churches, tayo lang ang nakaranas ng ganitong pagsubok. It means, alam ng Diyos, kaya nating pa lampasan. It's a milestone of our faith. Kaya meron akong testimony ganon na paglampasan at ang aking naging katuwang at pag-asa, kaaliwan ay ang salita ng Diyos. In those most darkest time of my Christian life, ano po yung naging liwanag? Ang salita ng Diyos. Doon ko na-appreciate, wonderful, wonderful, wonderful words of life. Kaya nga, ito po yung aliw kapag marami po kayong problema. Kaya patuloy po dapat tayo na maging mas malapit sa salita ng Diyos para patuloy na sumigla ang inyong buhay Kristyano. Sino po ang masisiglang kapatiran? Sila po na puno ng words of God. Kaya, ang dami, active na active sila. Pag may Bible seminar, sige, pagod na yan ha. Pag nandito sila, hindi nila nararamdaman ng pagod. Pag uwi nila, plakda. Yes po. Pero pag nandito sila sa church, pag summer retreat, masaya. Why? Masigla kasi ang puso nila. Dahil may words of God silang pinanghahawakan. Pag wala kayong words of God, at nag-serve, anong nangyayari? Marta, tama? Ako na naman, itong mga tamad na to. Ito nang ginawa ko na sibuyas. Ako pa rin sa mantika. Ako pa rin sa pagtimpla. Walang words of God. Pero pag may words of God, tignan nyo po, masayang ako ang magigisa. Siguro, nasarapan sila sa luto ko. Ganun ang point of view mo. Maganda lahat. Kahit hirap na hirap ka, hindi, kasi may reward ako. Kahit sa bahay, pinagbantaan ka na ng mga kamag-anak mo, wala ka nang dadat ng bahay. Inuna mo ang summer retreat ninyo. Pero nagpapatuloy tayo masaya. Bahala na kung ano yung madadatnan ko doon. Nagpapagod, nagpakasaya sa retreat. Pag uwi, tinanggap ka pa rin naman pala ng iyong pamilya. Tingnan nyo, kumilos na kasi ang Diyos, kaya mahalaga, magkaroon ng words of God para pag dumating mga pagsubok, ma-comfort kayo, sumigla kayo. Ngayon po, sumisigla na ba kayo? O hanggang ngayon, parang malungkot pa rin. Parang masigla naman na yung mga mukha nyo. Kaya ano ang nagpapasigla sa atin? Salita ng Diyos. Pangapat, tignan naman po natin, Awit 119. Isa ito sa pinakamahalaga. Awit 119, verse 105. Awit 119, verse 105. Basahin po natin. Alam natin ang verse na ito. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. God's Word provides us direction and guidance. Kaya wonderful po ito. Ito po ang gumagabay, pumapatnubay sa ating buhay Kristyano. Kaya kailangan nyo po ang salita ng Diyos. Dito po, inilarawan ang salita ng Diyos bilang lamp, ilawan, hindi bilang araw. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit. Napakaganda po talaga. Alam nyo po, gaya ng nabanggit ng ating Reverend Johan Rin nung Wednesday sermon, sa Lumang Tipan, sabi niya,
Itinuring ng mga tao na sila ay manlalakbay lamang sa sanlibutan ito. Travelers lang po tayo. Hindi dito yung tunay nating tahanan. Kasi sa sanlibutan ito, we are travelers. Tanong, maliwanag ba ang sanlibutan ito? Madilim. Madilim. Dahil puno ng kasalanan. Kaya nga, need natin ng lampara. Bakit lampara? Hindi ginamit na araw. Kapag pumutok ang araw, kita mo na lahat. Tama? Alam mo na lahat. Bakit lampara? God only provides yung necessary word for the next step para tuloy-tuloy ang pananampalataya po ninyo. Naranasan ko po nung bata, ang aking father, mayroon po kaming rice field, kaya gagamit kami ng lampara. Saktong-sakto lang po. Hindi pa masyadong uso yung flashlight noon. Huwag nyo nang i-compute ang aking age, okay? Tamang-tama lang. Ganun ang words of God. It provides you the necessary advice ngayon. Kaya magbasa ka lang, sumunod ka lang, and then tomorrow, we take it by faith. Kaya lampara siya. Yan ang nagpapaliwanag sa ating direksyon, sa ating buhay. Para makita natin kung paano tayo maglalakad at kung paano tayo o saan tayo tutungo. Bakit may mga nawawalan sa landas? Dahil kulang sila sa salita ng Diyos. Kaya ngayon, nabubuhay na sila na parang taga-sanlibutan. Kaya need nyo po ng ilawan. Ano pa? Ang words of God, dahil ilawan siya, yung tamang-tama lang. Kaya nga, progressive po ang guidance ng Diyos. Tingnan niyo po ang Bible seminar. Napakaganda, hindi ba kayo nagtataka? It's really progressive. Tingnan niyo po yung arrangement ng ating Bible seminar, step by step. Ano po yun? About God. There's true God. Next, the Bible is true. Next, all men are sinners before God. Next, salvation through the blood of Jesus Christ. Next, Christian living. Tama? Progressive. Ganyan ang words of God. It just gives light doon sa tamang-tamang step mo. Kaya ano po yung dapat nating maging saloobin? And that's why every day, magbasa kayo ng salita ng Diyos. The Word of God na nabasa natin at napakinggan, enough yun to guide us with our Christian life. Kaya nga dapat araw-araw tayong magbasa ng salita ng Diyos. Kapag hindi ka nakapagbasa, walang guide sa araw na iyon. As a result, pwede kang mawala sa landas, pwede kang mapunta uli sa kadiliman. You need God's Word every day, my dear brothers and sister. Ano pa? Mahalaga ito. I-connect ko po ito sa Matthew chapter 6. Tignan po natin. Matthew chapter 6 verse 34. Matthew 6:34. Kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili, sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Madali itong i-apply if you have the words of God. Kasi within that day, i-guide ka ng salita ng Diyos. Without the word of God, mahirap itong maintindihan. Pati yung verse 33, seek ye first. Magtatanong, lagi, mayroon akong trabaho, uunahin ko pa ba yan? Meron akong anak. Kung kulang kayo ng words of God, but if you have the words of God, enough yun para i-guide kayo sa next step. Bakit step by step? Kasi doon papasok ang inyong patuloy na pananampalataya sa Diyos. Kasi kung alam mo na hanggang sa dulo, hindi ka na magtitiwala sa Diyos. Tama, mali. Paano kayo nagtitiwala? Kung nagpapagabay kayo, step by step sa inyong Christian life. Kaya mahalaga, araw-araw po dapat nababasa nyo ang salita ng Diyos. Sa mga hindi po nagbabasa ng salita ng Diyos, ngayon alam nyo na. Bakit kailangan kong magbasa ng salita ng Diyos? Kasi ito ang magga-guide sa aking buhay Kristyano, araw-araw. Ito ang lampara. Ito yung liwanag sa landas ko para hindi po kayo mawala sa tamang landas. Para tuloy-tuloy lang kayo sa tamang daan. Kasi kung hindi, baka bumaling ka dun sa dating, wag ko nang babanggitin, disgrasya ka dun. Kaya patuloy tayo sa tamang daan, at ang guide po ninyo, ano po yon? Ilawan sa aking paa ang mga salita mo. Ilaw, kailangan nyo ang words of God. Panglima, balikan natin ang Psalm 119.
verse 54 at 55. Awit 119, verse 54 at 55. Sorry, 154 to 155. Awit 119, verse 154 hanggang 155. Ipaglaban mo ang aking layunin at tubusin mo ako. Muling buhayin mo ako ayon sa iyong pangako. Ang kaligtasan ay malayo sa masama, sapagkat hindi nila hinahanap ang iyong mga batas. Sa verse 154, the Word of God gives us salvation or eternal life. Kaya wonderful po siya. Paano tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan? Yan po ang sinabi ng salita ng Diyos, na nampalataya lamang tayo. Kaya ano ang pagkakasabi niya dito? Muling buhayin mo ako ayon sa iyong pangako. Sabi pa niya, tubusin mo ako. Anong sinabi ng words of God? Lahat ng ating mga kasalanan ay natubos na. Pero bakit marami ang hindi naliligtas? Verse 155. Ang kaligtasan ay malayo sa masama, sapagkat hindi nila hinahanap ang iyong mga batas. Ayaw kasi nilang makinig at sumunod sa salita ng Diyos, at pinagpipilitan nila yung paraan nila ng kaligtasan, kaya hindi sila ligtas. Pinipilit nila ang sarili nilang katwiran. Hindi sila nagpapasakop sa salita ng Diyos, sa katwiran ng Diyos. In any case, bakit wonderful words of life? Because ito po yung salita ng buhay. Ito po ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Paano? Unang Pedro 1:23, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sa verse 25, ano po yung salita ng Diyos? Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Ano po yun? Wonderful words of life, kasi nandun yung beautiful good news. Yun po yung sinabi ng choir kanina, gospel call. Sa pamamagitan ng mabuti, magandang balita, natanggap natin ang buhay na walang hanggan. Nakapaloob sa salita ng Diyos ang good news. At ang good news, magandang balita, ano po yun? Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya'y muling binuhay para sa ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang banal na dugo na tubos ang ating mga kasalanan, yan ang good news. All you have to do, manampalataya. Kaya naligtas tayo. Kaya yun sinabi ni Peter, ipinanganak na kayong muli. Bakit? Mismong si Peter, na-experience niya ang Panginoong Hesus, ang mga salita na lumabas sa bibig ng ating Panginoong Hesus. At nung pinamili sila, ito ang kanyang desisyon. John chapter 6. Testimony ni Apostle Peter. John chapter 6, verse 68. Basahin po natin, verse 68 sa John chapter 6 ng sabay-sabay. John 6, verse 68, 3-1. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ay may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, brothers and sisters, wonderful words of life, kasi naririto ang salita para po sa buhay na walang hanggan o para po sa kaligtasan. At kapag naligtas na po kayo at nagpatuloy sa Christian life, sa church, nagkakaroon kayo ng wonderful testimonies. Habang may words of God, na pagtatagumpayan nyo ang mga pagsubok sa buhay, pag nagbigay kayo ng patutuo, really wonderful sa mga kapatiran. Kapag nagbigay kayo ng salvation testimony nyo, after maunawaan ng Bible seminar, indeed, wonderful testimony of salvation. At maging ang Diyos nakikinig at tuwang-tuwa siya dahil napasayo na ang buhay na walang hanggan. Tanong, wonderful words of life po ba talaga o hindi? Wonderful words of life. Ngayon, ibinigay ko yung 5 dahilan kung bakit wonderful ang salita ng Diyos. Ngayon, for my final point, ano naman dapat ang maging saloobin natin? Ano naman dapat ang trato natin sa words of God? Number 1,
naturally, dapat mahalin natin ang salita ng Diyos. Tingnan natin awit 119. Ito po yung attitude dapat patungo sa salita ng Diyos. Awit 119, verse 97. Basahin din po natin sabay-sabay awit 119 verse 97, 3, 2, 1. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Kaya ito po dapat ang salubin natin, na sa atin ang buhay na walang hanggan dahil po sa salita ng Diyos. Kaya mahalin natin ang salita ng Diyos. Paano? Please read it every day. Study. Pag may mga sermon at fellowship, pumunta kayo. Patunayan nyo sa Diyos na mahal nyo ang kanyang salita. Makikiusap ako. Pag Sunday at Wednesday, pilitin yung pumunta ng maaga para fresh mong matanggap ang salita ng Diyos. Kailangan yung dumating ng maaga. Diyan nyo po maipapakita ang pagmamahal nyo sa salita ng Diyos. At nangako ang Biblia, habang minamahal mo ang salita ng Diyos, magkakaroon ng dakilang kapayapaan sa iyong puso. Tingnan natin, awit 119, verse 165. Awit 119, verse 165. Basahin din po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. May dakilang kapayapaan ang mga umiibig sa iyong kautusan. Walang anuman sa kanila ay makapagbubuwal. Yes po. Kahit maraming pagsubok, meron ka pa ring peace. I got peace, 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 peace down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got peace. Yung may kapayapaan ka kasi puno ng salita ng Diyos. Minamahal mo ang salita ng Diyos. Kahit maraming problema, mayroon kang tunay na kapayapaan. Bakit? Pag nananahan ang salita ng Diyos sa inyo, natural nyo na lang po na mauunawaan, kasama mo ang Diyos. At kung kasama mo ang Diyos, sino ang makakatalo sa iyo? Sino ang makakapagbuwal sa iyo? Wala. Kaya nga ganito kahalaga ang words of God. Sila na may tunay na pagmamahal sa salita ng Diyos, they have peace. And as a result, they offer peace to everybody kahit inaaway sila. Madali na lang sa kanilang magpatawad. Madali na sa kanilang magmahal. Bakit? Mahal nila ang salita ng Diyos. As a result, naisa sa buhay nila ang pagmamahal. Why do you have to love the Word of God? For you to live the love of God. Para maisabuhay mo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mahalin po ninyo ha. Baka naman sa sobrang pagmamahal mo, di mo na binasa ha. Malinis na malinis, mali yun, baliktad. Kung mahal na mahal mo ang salita ng Diyos, di po ba't laging binubuklat? Yung anak mo na mahal mo, di ba? Gustong-gusto mong, pisil-pisilin. Yakap-yakapin. Minsan, hindi naman hinahagis. Nilalaro. Because you love. Ganon din po. Dapat, patuloy na binubuklat ang salita ng Diyos. Brothers and sisters, pakiusap ko po, mahalin natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, ano dapat ang attitude? Kailangang isabuhay natin ang words of God. This time, tingnan natin Joshua chapter 1. Joshua, lumang tipan po yan. Chapter 1, verse 8. Joshua sa Tagalog. Joshua chapter 1, verse 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayo iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Kaya ang mga nagsasabuhay, sumusunod na sa salita ng Diyos, totoo po nagtatagumpay ang kanilang Christian life at ang power ng salita ng Diyos ay nakikita sa kanilang buhay Kristiyano. As a result, anong nangyayari sa kanilang Christian life? Wonderful Christian life. Ang kanilang testimony, wonderful testimony. Bakit? Naisabuhay po nila. Think about it. We do not walk the talk. Hindi natin sinasabuhay. Magiging wonderful ba? Ano pong sasabihin nila? Mga mapagkunwari, mga peke. Ang galing-galing. Pero hindi naman nila nakikita sa buhay natin. Kaya nga,
isabuhay po natin. Ngayon sa aking sermon, sana may isabuhay. Mahalin ang words of God, araw-araw magbasa, patuloy niyo po itong pag-aralan, isabuhay niyo po. At makikita niyo, sabi dito, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong lakad. Pagiginhawain ng Diyos ang inyong lakad. Bakit maraming naghihingalo? Hindi nila na isa sa buhay ang salita ng Diyos. Panghuli, kung wonderful words of life, kung may wonderful story of salvation, kung may good news dito, anong gagawin natin? We have to share. Kailangan po natin itong ibahagi sa iba para maintindihan din po nila na ang Biblia, wonderful words of life, salita ng buhay na magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan ng kaligtasan. Tingnan po natin, last verse, Roma chapter 10. Bigla kayong sumigla. Last verse, Roma chapter 10. Hindi po dahil sa last verse, dahil po sa words of God. Di ba? Roma chapter 10, verse 14 to 15. Basahin din po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabubuting bagay. Wonderful! Kapag tayo ay humahayo para i-share ang words of God, maiintindihan, matatanggap nila ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, January 26, markahan nyo na sa inyong kalendaryo, it will be the first Grand Bible Seminar for this year, 2026. Nakikita ko po, halos puno na po ito. Sana this Grand Bible Seminar, literal na magkaroon po ng siksik, liglig, umaapaw na mga brothers and sisters kasama ng mga newcomers. Brothers and sisters, makiisa po kayo sa ating Grand Bible Seminar. Dito natin ma-share ang salita ng Diyos na ating natutunan. Ano ang tandang mayroon ka ng buhay? Ligtas ka na? Gusto mo ring maligtas ang iba. Kaya i-share nyo po ang wonderful words of life. Kaya maganda po tayong lahat sa January 26 to 30, dapat mayroon tayong na-evangelize. Lagi naming sinasabi kung tag-iisa tayo, punong-puno na po itong main hall. Ngayon, kung wala kang ma-invite, ano po yung payo ko? Sumama ka, mag-pray ka, tumulong ka sa mga gawain. Umaasa po kami na lahat po kayo ay makikibahagi sa ating Grand Bible Seminar. Tandaan nyo, we have to share yung words of life sa ibang mga tao, especially sa mga mahal natin sa buhay. I hope naintindihan nyo po kung gaano kaganda ang salita ng Diyos, kung gaano kahanga-hanga. Indeed, wonderful, wonderful words of life. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paggabay po sa amin sa pag-aaral ng wonderful words of life. Ito po yung salita ng Diyos. Ipinagkaloob niyo po sa amin. Tinuturuan niyo po kami. Pinaparealize sa amin ang napakagandang katotohanan na nakapaloob sa inyong salita upang sumigla ang aming pananampalataya. Dalangin ko patuloy ang aking mga kapatiran, Panginoon, na nawa, pahalagahan nila ang salita ng Diyos, mahalin ito. Higit sa lahat, ibahagi nila ito sa mga mahal nila sa buhay. Kaya patuloy po namin at paulit-ulit naming babanggitin sa aming panalangin, this coming January 26 sa aming First Grand Bible Seminar, maibahagi nawa ng mga kapatiran ang wonderful words of life, ang salita ng buhay na walang hanggan para maligtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa mga susunod pa po namin gagawin sa araw na ito, lagi ko pong hinihiling ang paggabay ng banal na Espiritu. And once again, Panginoon, hayaan niyo po na pasalamatan namin kayo. Ibalik namin sa inyong dakilang pangalan ang lubos na pasasalamat at dakilang kaluwalhatian. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.